How to be blessed? Paano ka bibendisyonan at pagpapalain ng Diyos? Para po sa akin, merong dalawang sangkap para tayo ay bendisyonan at pagpalain ng Diyos. And I call this the two ingredients of being blessed. Mali po yung spelling. Hindi po ay yung beginning ng ingredient. Pinalitan ko po ng letter E. Dahil yung pong dalawang ingredient ng pagiging blessed ay nag-uumpisa sa letter E. There are two words, these two ingredients that could help us to be blessed by God. And what are these two ingredients? The first E is we must be exposed to God. You cannot be blessed if you are not exposed to the Lord. Kailangan ilapit mo ang iyong sarili sa Panginoon. Pumunta ka kung nasaan yung blessing ng Panginoon. Pumunta ka kung nasaan yung presensya ng Diyos. Kasi po, ang blessing, parang tagumpay lang yan sa business. It's all about location. Sino po yung mga kumikita? Yung mga magaganda yung kanilang location sa kanilang tindahan, sa kanilang business. Location, location, location. Bakit nalulugi yung ibang business? Kasi pangit, hindi maganda yung kanilang location. Hindi pinupuntahan ng mga tao. Pero kung ito ay talagang very busy street, makikita mo, marami ang papasok doon sa tindahan. Ganyan din sa blessing ng ating buhay. Kung hindi ka malapit doon sa pinagmumulan ng blessing, hindi ka makakakuha ng blessing. Pag ako po ay pauwi, minsan dumadaan ako sa fast food at ako po ay mag-drive-thru. Bilib po ako dito sa isang bata, nagpapalimos at nagtitinda ng sampagita. Ang ganda po ng kanyang location. Doon sa mismong counter kung saan ka magbabayad, doon po siya naghihintay, nagtitinda ng sampagita at nagpapalimos. Sabi ko, ang galing ng batang ito. Bata pa lang, marunong na mag-business. Kasi, nga naman, ang tendency, pag nagbayad ka, merong sukli, aanuin mo yung sukli. Maaawa ka doon sa bata. Kaya nga, bibigay mo sa kanya yung barya. At nakakadami po yung bata. Kung yung batang yon, wala naman doon sa pwestong yon. Kung nasa liblib siya, sino mahihingan niya ng barya, ng pera? See? It's all about the location. Ganyan din po, pansinin nyo. Pag pumunta kayo ng mall at pag kayo ay paakyat ng escalator, merong naghihintay sa inyo doon sa pinakatuktok ng hagdanan, nagpapalimos. Yung mga non-government organization, UNICEF, aalukin ka na mag-donate, aalukin ka, lalapitan ka, tatanungin ka, gusto niyo po ba tumulong? Alam niyo po, yung kanilang pwestong yon, napakaganda. Pinag-aralan nila yon Kasi, ang tendency po natin, pag ikaw ay paakyat, ano yung feeling mo? Ang gaan. Kaya nga, they take advantage of that feeling na ikaw ay parang umakyat sa langit. Magaan ang iyong nararamdaman. Agad sasalubungin ka. Gusto mo bang tumulong? Most of the time, majority po nagbibigay. Ang galing nilang pumili ng location. Pero baliktarin mo. Sinubukan na rin po nila, pinag-aralan nila. Kung ilalagay nila yung kanilang pwesto sa pagbaba ng escalator, pagbaba ng hagdanan, walang nagbibigay. Bakit? Kasi medyo mabigat na yung feeling at nagmamadali ka ng umuwi. Ayaw mong maistorbo ka. It's all about the location.
Where are you? Are you being exposed to this blessing? Napansin niyo po sa ating ebanghelyo, nung narinig daw nila na parating si Jesus, abay, in-expose nila, nilantad nila yung kanilang mga may sakit, kung saan papunta yung ating Panginoon, kung saan siya dadaan. At dahil doon, gumaling itong mga may sakit. Do not expect to be blessed if you are not exposed to the Lord. Kaya nga po, ang ating mga simbahan, these sacred places, they are consecrated. They are blessed for what purpose? Para pag pumasok ang tao, nararamdaman niya ang presensya ng Diyos, nakakatanggap siya ng bendisyon. But also remember this, my dear friends, even if you expose yourself to God, but you do not stop being exposed to sin, it will be very difficult to you to receive God's blessing. Gusto mo makatanggap ng bendisyon, ayaw mo naman tigilan ang iyong pagkakasala. How can you receive God's blessing if you continue to expose yourself in evil, in sin, in temptation? Alisin mo ang iyong sarili sa kasalanan, sa tukso, at lumapit ka kung nasaan ang Panginoon. Siguradong pagpapalain ka niya, siguradong bibendisyonan ka niya. That is the first E, expose. But the second E is effort. You cannot be blessed if you do not do the effort. Napansin nyo naman po, napakaganda dito din sa ating nabasang ebanghelyo. In-expose yung mga may sakit, pero kailangan pa rin nilang i-stretch yung kanilang mga kamay para hawakan daw yung laylayan, yung damit ng ating Panginoon. At sabi, as they touched the tassel of His cloaks, many were healed, many were blessed. Kahit na may sakit sila, they have to do something. Hindi pwede ang tamad para ikaw ay mabendisyon. Kailangan mong magsipag kahit paano. And it only needs a little effort. Di mo kailangan magpakamatay. Kaunti lang. Just stretch out your hand. Yun lang ang kailangan. Huwag tayong maging Juan Tamad pagdating sa pagpapala ng Diyos. Sino si Juan Tamad? Nandun na yung prutas sa taas ng ulo niya. Ayaw pa niyang pitasin. Binuksan yung kanyang bibig. Hinihintay na mahulog. Hindi pwede ang tamad sa paghahanap ng bendisyon ng Diyos. We need to make a little effort. Kaya nga sabi po, sa Holy Scriptures, sa Biblia, faith without good works is dead. Patay. Wala. Hindi pwede yung, I trust in the Lord, naniniwala ako. Talagang malalim na malalim ang aking paniniwala. Pero, nasaan? Nandun sa bahay. Nakahiga. Dagdag pa, pag nangawit na sa paghiga-higa, lalabas, makikipagchismisan. Pagkatapos, makikipagsugalan. My dear friends, the Lord has already blessed us with life. And the Lord wants to give us more blessings. Let us practice this every day to receive more blessing from the Lord. Expose. Lumabas ka. Lapitan mo ang Panginoon. And effort. Kahit konting pagod lang, maniwala ka, pupunuin ka ng Diyos sobra-sobra sa kanyang grasya.